Kinagabihan ay pinuntahan ni Ji Chao si Shu sa kanyang quarters, kung saan nais sana niya itong paalalahanan patungkol sa kanilang misyon, pero hindi ito pinapansin ni Shu na kasalukuyang nakikipagtalo kay Xiaoyu patungkol sa kanilang TV box dahil hindi daw makapanood ito magmula nang umalis si Shu. Bigla namang dumating si Zuan at tinanong kung pwedeng sa kanya na lang sabihin ang mga nais nitong sabihin kay Shu. Pero tumalikod ito at sinabing di bale na lang. Kinabukasan ay tahimik na naghihintay ang mga ito para malaman ang detalye ng kanilang misyon. Dito ay dumating ang isang miyembro ng Dragnet kung saan ay agad nitong hinanap si Lu Shu. Kaya naman mabilis na lumapit sa kanya ang ating tropa pero wala naman pala itong sasabihin at pinabalik lang siya sa kanyang upuan dahil magsisimula na daw ang kanilang lesson. Dito nga ay sinabi ng Mamang Bakulaw na lahat ng nasa kwarto nila ngayon ay kalaunan magiging si Rank kung saan ay magkakaroon sila ng flying sword at armor. Kaya naman kaysa turuan niya ang mga ito sa pag-atake ay mas mainam kung ang ituturo niya sa kanila ay ang tamang pagdepensa. Habang si Shu naman ay tahimik lang na nakikinig, sinabi ng mama na ang pangalawang ituturo niya ay ang patungkol sa tactical gestures at combat teamwork. Kaya naman excited si Zuan dito dahil natutunan niya umano ito sa kanilang club. Ngunit nang makita na niya ang illustration at sinabing pag-uusapan nila ang mga gestures habang ginagamit ang kanilang flying sword ay tila batang nadapa at inagawa ng candy si Zuan dahil iba umano ito sa mga alam niyang tactical gestures. Si Lucio naman ay nakafocus sa mga tinuturo sa kanya at pagbabasa sa libro, na kahit papilit nagpapapansin itong si Zuan ay hindi niya ito pinapansin. Kaya naman nang matapos ang kanilang leksyon ay pinuri ng mama ang ating bida. Paglabas nga nila ng classroom ay tila nagahasa ng isang batalyong Becky si Zuan, habang si Shu naman ay abot langit ang tuwa dahil bukod sa madami na siyang natututunan, araw-araw pa silang nakakatanggap ng Blessed Stone na maaari niyang ibenta. Bigla namang dumating si Ji Chao at sinabihan sila na dumating na ang pagkakataon na hinihintay ng lahat upang makakuha ng cultivation method. Sinabi din ni Ji Chao na hahatiin sila sa ilang grupo kung saan ay magpapanggap silang mga pangkaraniwang tao, at ang detalye ng kanilang misyon ay ibibigay sa kanila sa ilang sandali pa. Kaya naman inutusan niya ang mga ito na magmadali sa pagpalit ng kanilang mga kasuotan dahil agad silang magtutungo sa kanilang misyon sa loob ng 5 minuto. Ilang sandali pa ay kasama na ni Shu sila Qingxi at Negrito maging si Zuan dahil sila ang mga kabilang sa kanyang grupo. At nang makita nga nila ang detalye ng kanilang misyon ay natuwa ang ating bida dahil ang misyon nila ay matatagpuan sa Yu County at Shan County at ang target nga nila ay ang mga may halaang na bituka pero ang ikinatuwa ng ating bida dito ay kaugnay ang mga ito sa black market. Ngunit naisip din ni Shu kung paraan daw ba ito ng Dragnet upang masubukan at maisabak na sila sa madugong labanan upang hindi na mabigla ang mga ito kapag mga awaken na ng Dark Kingdom ang kalaban nila. Tinanong naman ni Zuan kung nasubukan na bang pumatay ng tao ni Negrito. Pero sinabi nito na hindi pa, at hindi pa din daw niya nasubukang magkatay ng manok o isda. Kaya naman mabilis na lumapit si Zuan sa kanya at binulong nito na hindi pa din daw niya nasusubukang pumatay kaya mukhang mahihirapan umano sila sa kanilang misyon. Habang ang ibang miyembro naman ay pinag-uusapan na ang kanilang plano kung paano mapapasok ang grupo ng kanilang target. Sinabi nga ng isa dito na magpapanggap silang customers upang makapasok sa black market at makita ang sitwasyon. Nang bigla namang may sumigaw at sinabing diskarteng duwag daw ang plano nila at dapat agad na silang umatake at nang magkaalaman na kung sino ang talagang malakas kaya napalingon sila upang malaman kung sino ang nagsabi nito at ito nga ay si Shu. Kaya tinanong siya ng isa sa mga ito bakit wala siya sa kanilang grupo upang pag-usapan ang magiging plano nila. Pero inagaw lang ni Shu ang hawak nitong folder kung saan kinuhanan pa nito ng picture ang kanilang misyon. Kaya naman pinapaalis na siya ng mga ito. Nagpalipat-lipat pa nga si Shu sa iba't ibang grupo para malaman ang mga plano at misyon na nakatalaga sa kanila at habang ginagawa nga ito ni Shu, ay nakatulala na lang ang mga kasamahan nito dahil imbis na pinag-uusapan nila ang kanilang misyon ay iba ang inaatupag ng ating bida. Pero ang hindi nila alam ay kumakalap lang ng impormasyon ng ating bida at base nga sa mga nakalap niyang impormasyon ay magkakalapit lang ang mga black market kung saan matatagpuan ang kanilang mga misyon. Naisip nga din ni Shu na ang lokasyon ng nakatalagang misyon sa kanila ay matatagpuan sa Shan County kung saan wala siyang masyadong mapupuntahang lugar dito. Gayunpaman ay kailangan daw itong tignan muna ng ating bida upang malaman kung ano-anong mga kayamanan ang tinatago nila sa black market. Bigla namang lumapit kay Shu ang mga kasamahan nito upang tanungin kung ano ang kanilang magiging plano, pero sinabi lang ni Shu na hindi na nila kailangan pang magplano kaya naumay ang mga ito, kung saan naisip pa nila Zuan na parang hindi daw kabilang si Shu sa kanilang grupo. Pero biglang may naalala ang ating tropa, at tinanong kung ano ang rank ng kanilang mga katunggaling grupo. Dito ay sinabi ni Zuan na ang bawat grupo ay may 2 D rank pero E at F rank na ang karagdagan. Habang ang grupo daw nila ay mayroon C rank, ito nga ay si Shu at si Qingxi na nasa peak na ng D rank,
Maging si Negrito at Zuan daw ay D-rank kaya naman pinaka-solid daw ang kanilang grupo at malamang na sila ang makakakuha ng mataas na achievement points. Pero napapaisip naman si Shu dito kung bakit mas matataas ang rank nila kumpara sa ibang grupo dahil ang ibang grupo ay halos isang D-rank lang ang meron sila. Kaya naman sinabihan niya ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat dahil may kakaiba daw sa kanilang misyon. Matapos nang mapag-usapan ng mga ito ang detalye sa kanilang misyon, agad silang nagtungo sa Shan County at lulan ng isang train. Dito ay sinabi pa ni Shu na kuripot daw ang dragnet dahil iniisip niya na sasakay sila sa isang helicopter at tatalon pababa sa lokasyon ng kanilang misyon ngunit hindi daw at isinakay sila sa pangkaraniwang train kung saan may batang umiiyak at higit sa lahat ay may manong na mabaho ang paa. Kaya naman tila mawawalan na ng hangin sa katawan si Zuan dahil hindi na ito humihinga. Hindi na nga din nakapagtimpi si Zuan at sinabihan itong isuot na ang kanyang sapatos, dahil masyado daw itong mabaho kung saan pati ang mga mata niya ay sumasakit na sa amoy nito. Habang si Qingxi naman ay natutulog lang kaya naisip ni Shu na may kakaiba talaga kay Qingxi. Ilang sandali pa nga ay nagpaalam si Shu sa kanila at magpapahangin daw muna ito pero sinabihan niya din sila na kung hindi sila agad makakabalik ay hintayin na lang siya sa tagpuan. Kaya naman napaisip ang dalawa na magpapahangin lang daw pero ba't hindi makakabalik agad. Mabilis namang tumakbo si Shu, habang tinitignan ng mga kasamahan nito na natahimik na lang dahil hindi nila alam kung ano ang balak gawin ni Shu. Sinundan nga ni Shu ang ibang grupo kung saan namangha ito sa kanilang plano dahil hindi sila agad nagtungo sa black market upang hindi magduda ang kanilang target na pinuri naman ni Shu. Pero ilang sandali pa ay may kakaibang naramdaman si Shu kung saan tila may isang kamay na nais dumakot sa kanyang ulo, kaya agad namang lumingon ang ating bida, pero huli na ang lahat, hinayla ng isang kamay ang kanyang hood, at binitbit ang ating bida, ng isang mamasang at tinanong si Shu kung nais ba niya ng masahe. Isang masahe na hindi niya makakalimutan dahil dadalhin siya sa Tala Heaven. Dagdag pa ng mamasang, dahil gwapo ang ating bida ay 50 pesos lang sapat na basta mala sardines ang kargada niya. Kinikilig nga ang mamasang habang iniisip ang sardines at 2 itlog na papasok sa ari-arian niya. Pero sinabi ni Shu na maliit daw ang kanya parang index finger lang, pero ang mga kaklase niya daw ay siguradong kargado. Nag-abot nga ng 150 ang ating bida, at sinabing kakapasok lang ng kanyang mga kaklase pero mahiyain daw sila at wala pang karanasan kaya dapat bigyan sila ni Mama Sang ng di makakalimutang karanasan. Dagdag pa ni Shu ay wag nilang sasabihin na siya ang nagbayad para sa kanilang serbisyo. Sumagot naman si Mama Sang at sinabing wala nang dapat alalahanin si Shu dahil malupit ang mga walker na alaga niya. Samantala napansin naman ni Shu na bihira lang ang mga CCTV camera sa kasalukuyang lokasyon niya kumpara sa city, kaya naman nagmadali nang umalis si Shu at nagtungo sa black market, dahil malamang daw na aabuti ng 3 oras ang session nila Mama Sang at ng grupo na nakatalaga sa black market na pupuntahan niya. Ilang sandali pa nga ay may kumakatok na sa pintuan mo, kaya mag-isip-isip ka bago mo buksan ang pintuan. Dahil sa pagbukas mo ay malamang na si Mama Sang na ang nasa harapan mo, kung saan matutuwa ka pa sa umpisa dahil sabik ka na. Pero magtataka ka na lang pag sinabing kumain ka ng kumain para may lakas ka mamaya. At habang nag-enjoy ka sa pagkain ay maririnig mong may kakaiba nang nangyayari sa tropa mo sa kabilang kwarto, at paglingon mo kay Mama Sang ay sinabing kainin mo na yan at mamaya ako naman. Nang muli mong narinig na may nagsalita ng matapos kitang pakainin di mo ko kakainin, kaya naman talagang mapapatayo ang balahibo mo pag nakita mo ang tila ahas na dila ni Mama Sang na sabik na siyong sardines at itlog, habang si Shu ay pigil ang tawa dahil alam na nito ang nangyayari nang makatanggap siya ng negative emotion mula kay Wang Li. Pagdating sa black market ay nagmask si Shu dahil iniisip nito na madaming tao sa lugar kung saan nagaganap ang kanilang mga transactions. Pero nang makarating siya sa loob ng compound ay nagulat si Shu dahil mga nagtungits lang na maskulado ang nakita niya. Dahilan upang maisip pa niyang purihin ang dragnet at sinabing salamat sa dragnet konti lang ang mga gumagawa ng illegal sa kanilang bansa, kung saan malamang daw sa mga organisasyon abroad ay hindi kaya ang mga ginagawa ng dragnet at snares. Nang mapansin nga nila si Shu ay tinanong kung sino ang nagpadala sa kanya. Pero sinabi naman ni Shu na walang nagpadala sa kanya at nais niya lamang ibenta ang 15 blessed stones niya. Natuwa naman ang mga Cole Okoy at sinabihan si Shu na pumasok na siya. Pero hindi nagtagal ang tuwa ng mga ito nang biglang tumalon si Shu patungo sa taas ng isang bodega. Sumisigaw nga ang mga ito upang pababain si Shu at sinabi din nila na hindi daw ba alam ni Shu ang patakaran sa kanilang lugar. Pero hindi naman sila pinapansin ni Shu at naisip ang nakalagay sa misyon nila Wang Li na ang lahat ng tao dito ay pumatay o pumapatay ng mga cultivators kung saan binibenta ng mga ito ang mga nakukuha nila sa mga napapatay nilang cultivators dahil wala naman daw CCTV camera sa lugar ay hindi kailangang magpigil ni Shu. Tinanong nga ni Shu kung may mga kayamanan ba ang mga ito at kung pwede nila itong ipakita sa kanya.
Pero lumabas naman ang isa pang lalaki at sinabing bakit nila kailangan sumunod sa sinasabi ni Shu. Sinabi din nito na ang hinahanap ni Shu ay nasa loob kaya kung malakas daw ang loob ni Shu ay pumasok na lang siya. Pero sinabi naman ni Shu na chill lang, dahil gusto niya lang malaman kung ano ang mga pwede niyang mabili sa kanila. Kaya naman nainis na nga ang mga ito at nagbigay ng negative emotion sa ating bida. Sa inis nga nito ay nagagalit na ang kanyang mga ugat at sinabihan ang ating bida na huwag siyang umasta na tila boss sa kanyang lugar. Habang ang iba naman ay nag-uusap at tinatanong kung miyembro ba ng Dragnet si Shu pero sinabi ng isa dito na hindi daw dahil ang mga Dragnet ay espada ang armas habang si Shu naman ay sibat. Pero natahimik ang mga ito nang ilabas ni Shu ang Blessed Stone, at muli nilabas pa niya ang iba niyang Blessed Stones. Kaya naman napatanong ang kalbo kung pinagnakawan daw ba ni Shu ang miyembro ng Dragnet dahil hindi sila tumatanggap ng mga nakaw. Pero sinabi lang ni Shu na pinakita lamang niya ang mga balak niyang ibenta o trade kaya dapat ipakita din nila ang mga kayamanan na meron sila. Kaya naman nagsenadorya si kalbo at inutusan ang tauhan nito. Ilang sandali pa ay nilabas nito ang isang sako ng pera, kaya naman iniisip ni Shu kung nabenta na kaya nila ang mga ninakaw nila sa mga pinatay nilang cultivator. Kaya naman sinabi ni Shu na ipakita nila kung anong mga kagamitan o kayamanan ang meron sila baka may mapili siya pero nainis lang ulit si kalbo at sinabing pera lang ang meron sila. With negative emotion syempre, napabuntong hininga si Shu, at sinabing mag-roll call daw sila kaya naman nagulat at napaisip ang mga ito kung anong ibig sabihin ni Shu. Habang ang leader nilang kalbo ay naisip na ginagago na lang sila ni Shu kaya naman inutusan niya ang mga ito na kunin ang kanilang sandata at patayin si Shu. Pero bago pa nila makuha ang kanilang sandata ay nilabas ni Shu ang kanyang gourd at isa-isang tinawag ang kanilang pangalan upang makumpirma ang mga pangalan at tao na nasa listahan ng misyon nila Wang Li. Sa pagtawag nga ni Shu sa pangalan ng nakatalikod na si kalbo ay napilipit ang leeg nito dahil ang gourd ni Shu ay may kakayahan na agad kunin ang atensyon ng pangalan na tinatawag niya. Ayon kay Shu ay nag-commit ito ng homicide at treason pero bago pa matapos ang sinasabi ni Shu ay namatay na ito sa pagkakapilipit ng kanyang leeg dahilan upang mataranta ang mga tauhan nito at tumakbo palayo kay Shu. Pero isa-isa pa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga nasa listahan kaya naman isa-isa ding namatay ang mga ito sa pagkakapilipit ng kanilang leeg. Habang ang iba naman ay nakaluhod na at sinabing "Spare me Great Lord" ang title ng ating recap. Pero hindi pa din tumigil si Shu at isa-isa pa din niyang pinilipit ang leeg ng mga ito hanggang sa tinawag niya ang pangalang Wang Chong. Pero walang nangyari kay Wang Chong kaya naman nagkatinginan at napaisip ang dalawa. Sabay tumawa ng malakas at sinabing hindi sila mamamatay basta nakaharap sila kay Shu. Kaya naman sinabi ni Shu na tapos na ang roll call, habang pasugad naman na ang mga ito sa kanya upang umatake. Pero ilang sandali pa ay nagulat ang mga ito nang gamitin ni Shu ang flying sword niya, at napagtanto nga nila na isang sirang si Shu. Pero huli na ang lahat dahil tumama na din sa kanya ang flying sword ng ating bida, dahilan upang magsuka ito ng dugo. Nagpatuloy pa si Shu sa pagpatay sa mga coal okoy na nasa black market at nang mapatay niya ang lahat ng mga ito, bumaba si Shu kung saan natapakan niya ang dugo sa lupa at naisip na ito ang landas na tatahakin niya bilang isang cultivator. Naisip din ni Shu kung hindi kaya niya ito pagsisisihan sa hinaharap pero hindi na daw siya ang mahinang bata na ang alam lang ay magtinda ng itlog sa kalye upang mapalaki ang kanyang kapatid na si Xiaoyu. Nilabas nga niya ang kanyang seal at hinigop ang sako ng pera, nang bigla niyang maramdaman ang isang energy wave. Agad na nagtungo sa kwartong yun si Shu kung saan hinahanap niya ang pinagmumulan ng energy wave, hanggang sa makakita siya ng mga Blessed Stone at naisip na gusto niya sanang ibenta ang mga Blessed Stones niya pero nauwi sa pag-ubos sa mga miyembro ng black market ang pangyayari kaya naman masama man ang loob niya at hindi niya nabenta ang mga Blessed Stone niya ay itatago na lang muna ulit niya ang mga ito. Pagbukas nga ni Shu sa isang box ay agad na nag-react ang gourd niya dito, kaya naman napaisip si Shu, nang bigla namang lumipad ang maliit na patalim at pumasok sa kanyang gourd. Pakiramdam nga ni Shu ay part ng gourd ang patalim kaya naman daw malamang sa nahiwalay lang ito sa gourd. Ilang sandali pa ay nagulat si Shu dito dahil nagsimula itong absorbahin ng spiritual energy sa paligid at naglabas ng nagbabagang apoy na aura ang patalim, kaya inakala ng ating bida na isa itong super rare spiritual tool. Agad ngang nag-inject ng spiritual energy dito si Shu upang masubukan ang bagong epekto ng kanyang gourd, pero wala itong bisa dahil wala namang paggalaw na nangyari sa patalim o gourd niya. Ilang sandali pa ang lumipas ay nawalan na ng pag-asa si Shu dahil kahit ilang beses niya itong subukan ay walang nangyayari, kaya naman minabuti na lang niya itong ibalik sa loob ng kanyang seal. Paalis na nga sana si Shu, nang may kakaiba itong naramdaman, at ang gourd nga ay ina-absorb ang star power ng kanyang seal, kaya napaisip siya kung bakit hinahayaan lang itong mangyar ng kanyang seal. Sa kabilang banda ay naisip din ni Shu na kakaiba ang apoy ng patalim,
At dahil ang bilis ng pag-absorb nito ay hindi naman kasing bilis ng pag-recover ni Shu, minabuti na lang niyang hayaan muna ito na mag-absorb ng enerhiya mula sa kanya at umalis na nga ito. Dumating na ang grupo nila Wang Li na naka-assign sa misyon na ito, pero nanlumo sila sa kanilang nakita dahil nagkalat ng bangkay na lang ang kanilang inabutan. Nagpatuloy pa din sila at pumasok sa kuta ng mga ito pero halos wala nang natirang kayamanan at magulo na ang lugar. Pero agaw atensyon ng isang marka sa dingding na, "The People." Kaya naman lumbay ang mga ito at iniisip kung natapos kaya ang kanilang misyon o kung ano ang sasabihin sa kanila ni Nieting at paano na kung hanapin sa kanila ang mga spiritual weapon at blessed stone sa lugar. Samantala pagbukas ni Shu sa kanyang cellphone ay nararamdaman nito ang galit ni Xiaoyu sa kanya, at dahil malapit naman ang Luo City mula sa lokasyon niya ay minabuti niyang umuwi muna. Dahil umalis naman daw si Nieting at pakiramdam niya ay wala nang nakamasid sa kanya kaya hindi naman daw siguro malalaman ng Dragnet na tumakas siya at umuwi. Nag-text nga ito kay Xiaoyu at sinabing muntik na siyang masaktan dahil may grupo ng kalalakihan siyang nakalaban at nagkunwari na nakakaawa ang kanyang sitwasyon. Agad naman nag-reply si Xiaoyu at tinanong kung kumain na siya dahilan upang matuwa ang ating bida dahil ang pagkukunwari niya sa text ay epektibo. Nakangiti na nga itong naglalakad pa uwi sa kanilang bahay habang ka-text si Xiaoyu. Nang mapansin niya ang isang paskil sa pader at dito nga ay nakasulat ang missing Shu na nag-abandona sa kanyang kapatid. Kaya naman labas laway ni Shu habang iniisip at itsura ng nagagalit na si Xiaoyu. Pero nang mapansin ni Shu na binabago ni Xiaoyu ang petsa ng araw sa poster ay nangiti ito at naisip na araw-araw hinihintay ni Xiaoyu ang pag-uwi niya. Nilukot nga ni Shu ang poster at tumakbo ito upang makauwi ng mabilis. Samantala sa kanilang bahay naman ay nakadikit ang mukha ni Xiaoyu sa bintana habang inaantay si Shu na biglang nagulat at bakas sa kanyang muka ang saya at agad-agad itong bumaba sa upuan. Pagbukas ni Shu sa pintuan ay sinabi nitong nakauwi na siya habang si Xiaoyu naman ay nakaupo sa harap ng lamesa at kunwaring nagtatampo. Sabay sinabihan si Shu na kumain, mabilis ngang lumapit si Shu sa kanya at sinabi nitong may pasalubong siya kay Xiaoyu. Masayang ipinakita ni Shu sa kanya ang bagong cellphone upang mapalitan na daw ang cellphone ni Xiaoyu. Pero ang hinahanap nito ay ang kanilang TV box. Kaya naman kumain na lang ng noodle si Shu at sinabing malamang daw na tinago ito ng squirrel dahilan upang magalit si Xiaoyu at magbigay ng negative emotion points sa kanya. Tinanong na nga lang ni Shu kung buo na daw ba ang B-rank spirit na na-extract niya sa ruin. Mabilis naman sumagot si Xiaoyu na maaari na daw niya itong magamit kung saan na-activate na din ang pangatlong galaxy sa kanyang cultivation kaya naman kaya na niyang makontrol ang dalawang spirito ng sabay. Kaya naman may naisip na naman ang ating bida, dahil ang spirito ni Anthony ay kayang mag-travel sa ilalim ng lupa, magiging malaking bagay ito upang makuha nila ang mga kayamanan sa iba pang black market. Nilabas nga ni Xiaoyu ang spirito ni Anthony, na kinatuwa naman ni Shu dahil malakas umano ang kapangyarihan ng B-rank at kung hindi ito na injury sa laban nila ni Tandang Bailey ay malamang hindi niya ito natalo. Nilabas nga ni Shu ang white sand na sandata ni Anthony at binalik niya ito sa espiritu upang magkaroon nito ng karagdagan panglakas. Dahilan naman upang matuwa si Xiaoyu at sinabing dahil binigyan niya ng sandata si Anthony ay patatawarin na niya ito sa ilang linggo na hindi siya nakauwi. Dahil pinatawad na siya ni Xiaoyu ay nilabas niya ang isang spirit core at pinakain kay Anthony. Habang kinakain nga ito ni Anthony ay nakatitig lang si Shu ng ilang sandali pa ay tumawa ito na parang baliw kaya naman muling nagalit sa kanya si Xiaoyu at kinagat ito sa braso habang si Anthony ay diretso pa din sa pagtawa. Tinanong ni Lu Shu si Xiaoyu kung gaano kalayo ang dapat na agwat ng spirito sa kanya upang makontrol ito, at sinabi ni Xiaoyu na 100 kilometro. Kaya naman nagulat si Shu dahil nadagdagan lang daw ng isang galaxy ang na-activate ni Xiaoyu ay lalong lumakas ang kapangyarihan nito at lumaki ang distansya ng kakayahan niyang pag-control sa mga spirito niya. Pero ibig sabihin daw nito ay maaring makapaglakbay si Anthony sa ilalim ng lupa upang magtungo sa black market at nakawin ang lahat ng kayamanan, pero muli siyang pinagalitan ni Xiaoyu dahil tinago niya ang TV box nila. Ginawang baliw ang kanyang spirito at ngayon naman gusto niya itong gamitin upang magnakaw. Kaya kahit ano daw gawin ni Shu ay hindi niya makakalimutan ang pagtago nito sa kanilang TV box. Makalipas ang ilang sandali ay masayang binuksan ni Xiaoyu ang cellphone na pasalubong sa kanya, habang si Shu naman ay hinihingi ang lumang cellphone nito na agad naman niyang hinagis kay Shu sabay sabing ang pin code nito ay ang petsa ng kanyang kaarawan. Tumalikod nga si Shu at sinabing gagamitin na lang niya ang cellphone ni Xiaoyu pagbalik niya mula sa camp. Kaya naman tumingin ito kay Shu gamit ang mga matatalim niyang mata at tinanong kung nakalimutan ba ni Shu ang kanyang kaarawan, ngunit sinabi naman ni Shu na hindi niya ito nakalimutan. Pero hindi tumigil si Xiaoyu at hinampas nito ang kanyang kamay sa lamesa sabay hawak sa balikat ni Shu na pinagpapawisan na ng malapot.
kaya naman no choice ito at pumindot ng number sa cellphone hanggang sa ilang sandali pa ay na-unlock niya ito. Sinabi ni Xiaoyu sa kanya na hindi niya dapat kalimutan ang kaarawan nito, pero tinanong siya ni Shu kung ganun ba talaga kahalaga ang kaarawan, dahil ang kaarawan o araw daw ng kanilang pagkakasilang ay ang araw kung saan mas naranasan ng kanilang magulang ang labis na sakit kaya naman dapat nila itong tandaan at laging alalahanin. Ngunit iba daw ang sitwasyon nila dahil inabandona sila ng kanilang mga magulang. Pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na kung hindi siya ipinanganak ay hindi siya makikilala ni Shu. Pero agad din itong naalala na hindi nila alam ang araw ng kapanganakan ni Shu kaya naman hindi sila makapag-celebrate ng birthday nito. Gayunpaman humawak naman sa kanyang ulo si Shu at sinabing gawin na lang nilang kaarawan niya ang araw kung kailan sila unang nagkita o nagkakilala na sinang-ayunan naman ni Xiaoyu. Makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na si Shu dahil hindi siya maaring magtagal at kailangan niyang bumalik para sa kanilang misyon. Sinabi din niyang utusan niya si Anthony na gamitin ang abilidad nito at sundan si Shu. Nagpaalam na nga ito kay Xiaoyu, habang si Anthony naman ay ginamit ang abilidad niya upang makapag-travel sa ilalim ng lupa at sumunod kay Shu. Makalipas ang ilang oras sa isang building ay makikitang nagmamasid si Anthony habang si Xiaoyu naman ay kumakain lang ng popcorn sa kanilang bahay at hinihintay na sumapit ang gabi.